ngayon po nag-visit po kami ulit sa Pilipinas. Gusto po namin silang i-train to do Sunday school. Kasi nag-Sunday school kami sa Indonesia pero hindi po nila yung Tigayan language. So yung mga bata hindi sila kakaintindihan. So we want them to experience na makapag-Sunday school sila na nagkakunawaan sila. So this mga series po na mga nandito kami na nag-visit churches, I allow them to be stay at the home church para po ma-establish po sa mga anak po namin yung ano yung pili ng Sunday school na naiintindihan nila. Tsaka po si Ma'am po meron din po siyang obligation today. But before I preach, allow me to share to you a short testimony para maging pagpapala po sa inyo, lalo na po sa mga kabataan ngayon. I got saved po when I was second year high school. Dati po akong Catholic. I was a devoted Catholic. May mga hawak po akong mga ministry before sa Catholicism, the Legion of Mary, sa mga bahay until somebody shared to me the Word of God at the first time. Nireject ko po yun because being devoted Catholic. But there are times na meron po kaming instances na namatayan po kami sa family and we ask, of course, kanya-kanya kami paraan paano ba ito magagawa ng paraan yung gamatay ko sa kamag-anak namin. Until to the point that I ask myself, kasi nag-pray po kami sa as Catholic, we pray for the dead. We pray na sa aming kaluluwa nila pumunta sa langit. So I ask myself on how long will I pray for this person that I love for me to realize na nasa langit na siya. And that question lingered to me na walang makasagot. Sabi ko, until the Lord allow me na ma-share na ako ng uncle ko, who's also a pastor before, or a pastor until now, na-share niya sa amin yung Bible until all of us, my family got saved, and sister ko, nakakilala rin sa Panginoon, mga pinsan, until na-realize namin na to have a relationship with Jesus Christ is the only way for us to go to heaven. And by that time, I became a member of a church sa Santa Mesa po, Baptist Bible Church Santa Mesa, under Pastor Boy Lyons. From second year high school until college, I was staying there until first few years of work, until I got married and we transferred po sa Parañaque. But during those times, meron na po talaga akong desire mag-serve sa Panginoon. But just like an ordinary person, young person, takot po ako kasi sabi ko mahirap sa ministry, sabi ko walang pera sa ministry, takot ako po. But then I realized na mas marami pa pong pastor na mamatay dahil sa diabetes, taka sa puso, hindi dahil naghirap sila o namatay sila sa gutom dahil sa dami ng blessing nila. So after that, I surrendered my life for full-time ministry nung pinasal na po kami ni Joy. 1 year na po kami mag-asawa and yung anak ko namin 4 months old. When I surrendered to full-time ministry, and I was so happy serving the Lord in our church sa Berian. Sabi ko, I'll just support my pastor behind his back, whatever ministry. Until the Lord spoke to me sa isang missions conference po namin na naburden po ako sa bansang Indonesia. My wife was a missionary kid, a pastor kid also. Her parents were serving in Indonesia for almost 30 plus years na. And then, I said to myself, I don't want to go to Indonesia just because andun yung parents in the or andun yung wife ko na tumutulong sa parents niya. When the Lord had burdened me to go to Indonesia, sabi ko, Lord, hindi ko sinabi sa wife ko, hindi ko sinabi, God, can you please lead me in the Lord? And I prayed to the Lord 3 specific prayer. Sabi ko, Lord, kung talaga tinatawag mo ako, sabi ko, tanggalin mo yung mga binad ko dun sa Indonesia. Sabi ko, prayer ko yun, selfishly, because sabi ko, hindi ko sasagutin ni Lord. Kasi faithfully sila nagsaserve sa Panginoon. And it's also my cover up na I've been faithful in the church, busy in the ministry. Kahit pala busy ka sa ministry, local ministry, pwede ka tumakbo sa panawagan ng Panginoon. And then God showed me that until sabi ko, Lord, sige, kung talaga tinatawag mo ko, tanggalin mo yung parents-in-law ko doon. You know what? The Lord has a sense of humor. My parents-in-law were able to pass yung gawain po sa isang Indonesian national and they transfer from Indonesia to Singapore. And by that time, para akong binuhusan ng malamig na loob, sabi ko, Lord, nagjo-joke lang ako sa Diyos. Then, second prayer request ko, sabi ko, Lord, dahil gusto mo ko pumunta sa Indonesia, I want to go there just to check, to really assess myself. And then, by God's grace, the Lord answered that prayer. 2 times po ako nag-attend pumunta ng Indonesia when I was still, mag-boyfriend girlfriend kami ng misis, but hindi po ako nakapunta. And by that time, nakapunta po ako, I see the place. Sa West Timor po pang po yung plano po natin puntahan. But as of the moment, wala pa po kami doon because of some restrictions sa aming pong visa. But as of now, we're trying to work it out na makapunta po doon. And pangatlo, sabi ko na payagan ako ng pastor ko makaalis. I need to get pastor's blessing kasi sila po yung nag-bring sa amin sa ministry. Gusto namin full blessing po. Nag-attend po ako before mag-try mo lumabas.
local and different field, pero hindi ako pinayagan ng pastor. Sabi ko, for the third time, pag ayaw pa rin akong payagan daw, whatever your will, sige po. Pero that time, na pangatlo pong pagpaalam po namin, pinayagan na po kami pumunta. And by God's grace, we went to Indonesia August of 2022. Na-late lang po kami ng 2 years because of the pandemic. And by God's grace, ay isang taon kalahati na po kami doon. So happen, uwi lang po kami this month of the year. Dapat po after 5 years po kami uwi. Because yung papers po ng mga 3 children po namin ay napasuna, so we have to renew. Pwede naman po kami mag-renew sa Surabaya, pero medyo same amount din yung gagastusin namin. Why not go home and minister to my family here also in the Philippines? At the same time, magpa-check din po si Mrs. ng medical condition. Dumating po kasi sa point na kasakit si Mrs. doon, her BP went to 80/50, masyado pong mababa. Hindi po ma-determine ng mga doktor kung anong sakit niya. Nung nakita siya, mukha ka namang okay, ma'am. Sabi ng sister ko as a nurse, dapat nag-subject shock na siya by that time. Pero she looks fine. Ginawa ko, binigyan po siya ng antibiotic without checking her blood, chem, without any test at all. Ganun po sila doon sa Indonesia. So, not to get a risk, para hindi na po ma-risk yung health ng wife ko. So, we went home, and by this April 10, we're going back again. And do pray for us, continue to pray for us, and to continue to work there. And I hope and pray that you continue to pray for us, and your prayers is already enough actually. By doing so, malaking bagay na po yung nagagawa po sa amin, because without the power of prayer, wala po kami magagawa. Kaya maraming salamat. So this morning, na-share na po ni Pastor yung some principles of the faith promise kanina para sa service. So this morning po, let's open our Bible, and let's open it 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8, allow me to read from verse 1 to 7. 2 Corinthians 8, 1 to 7. Tayo po tayong lahat in reverence to God's Word. Allow me to read, just follow it with your eyes. Sabi po ng 2 Corinthians 8, verse 1 to 7, the Bible says, Moreover, brethren, we do you to read of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift, and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. Insomuch that we desired Titus, thus as he had begun, so he would also finish in you the same grace also, Therefore, as ye abound in everything, in faith, and in utterance, and knowledge, and all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. I speak not by the commandments but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. And may God be glorified in the reading of His Word. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa pagkakataon ito na pinagkabili po sa amin na kami magkasama-sama at ikot-ikot po ang pagpapurihan ng inyong pangalan. Dalayan ko, Panginoon, na kumilos po kayo sa aming kalagitnaan, na tulungan po kami, Panginoon, na maunawain yung salita. Gamitin po ang inyong lingkod na maging daluyan ng pagpapala at ang inyong mga anak, Lord, makarinig. Kayo po mga bisita po namin, maunawaan ng inyong salita. Dalayan po namin na ang servisyo po namin ngayong umaga, kami po ipagpalain, pangunahan po ang bawat isa, buksan po aming puso at isipan, at buksan po na yung unawaan yung salita. Dalangin namin sa matamis sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Isip po tayo. May pagpapamantili ko kung magtatagis po ako kasi po medyo naghahalo-halo yung language sa utak ko. Dahil po ang wikang Bahasa po, wala po silang direct translation ng English na sa ating mga Pilipina na Pilipino, sa English yung bawa, ano pangalan mo, what is your name, yung word by word, yun talaga yung literal transliteration nila. Doon po, pag sabi mong what is your name, Shapa Nama Anda. Pag sabi mong Shapa Nama Anda, translate mo siya word by word, who named you? Sa Tagalog, sino nagpangalan sa'yo? Ganun po sila magtanong, sino nagpangalan sa'yo? So, yung Tagalog din po natin, maraming kapareha sa salita. Pag naririnig ko siya, nagre-rema siya sa utak ko, iba rin yung feeling dito, iba rin sa atin. Nagwas sa atin dito, hati-hati. Yung hati-hati dito, sa kanila ingat. Yung ingat sa kanila dito sa ating ingat, sa kanila may ingat ang daan mo. Yung lupa sa atin, kalimutan. Parang gano'n. Iba-iba, maraming words, different meaning. Kaya pagpaumantin niyo po kung medyo nag-stammer ako minsan, sabi nga ni Mrs. hindi ka na sanay mag-English. Nag-stammer na ako. But by God's grace,
hopefully maging pagpapala kung pag-aaral natin yung mga. So ngayong umaga po, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, saang area po, anong bahagi po ng ating pagiging Kristiyano, ikaw ay nahihirapan? Ikaw ba ay nahihirapan manalangin? Para sa iyo pa, napakahirap mag-pray. Hindi ko kayang ginagawa ni Pastor na sometimes mas matagal mag-pray. Ikaw ba ay nahihirapan magbasa ng Bible or during your devotional time, mas mahirap para sa iyo gawin yon? O kaya naman, ikaw ba ay nahihirapan mag-witness o mag-share ng Ebanghelyo? Sa iba naman, nahihirapan sila magkaroon ng magandang patotoo. Kasi bilang Kristiyano, mahalaga po na magandang ating patotoo na kung anong ating sinasabi, yun din yung ating ginagawa. O kaya naman, ikaw ba ay nahihirapan magbigay sa gawain ng Panginoon? Kung ano man po, kung meron pang bahagi ng ating servisyo ay umaga na dapat po ipinay masigit natin inaabangan bukod pa sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon, ito po yung pagbibigay. Ito po ay direct na channel po, direct link na pagpapala po ng Panginoon. Alam po natin na pag ating ito'y sinunod, katulad po ng ating pastor, ang prinsipyo ng pagbibigay, meron po ng kalakip na pagpapala sa mga sumusunod sa kanyang salita. Kaya sabi po sa 2 Corinthians 9:6, ano po ng Bible, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and which soweth bountifully shall reap also bountifully. Sabi ko, nagbibigay ng kakaunti, mag-aano rin ng kakaunti. Pero nagbibigay ng madami, nag-aani ng marami, nagsuso ng marami, umaani rin ng marami. Para po tayo nagtanim, nagtatanim po tayo ng mais, isang buti lang yan, pero pag tumubo ba yan, isang buti lang. Diba madami? So the more we sow, the more also we reap. Sabi po ng Acts 20:35, alam po natin yan, yung memory verse kanina, but this I say, he which I have showed you all things, how that so laboring ought to support the weak, remembering the words of the Lord, how He said, it is more blessed to give than to receive. Kaya maganda po yung prinsipyo yung sinabi ni Pastor kanina, mas maganda po ikaw rin ang ibigay kaysa ikaw matanggap. Lalo na sa sitwasyon na meron tayong medical situation na ikaw yung nasa hospital, ikaw yung tutulungan, maganda tayo yung nakakapagbigay. Pero sa dami po ng mga verses na naririnig po natin tungkol sa pagbibigay, pagkaturuan sa pagbibigay, pero marami pa rin pong nakakalungkot na katotohanan na marami pa rin pong Kristiyano ang natatakot at nagdududa sa pangako ng Panginoon, lalo sa area po ng pagbibigay. Nag-open prayer sa umagang ito, matutunan natin na pagtiwalaan po natin ang ating Panginoon. And perhaps maraming sasabi sa atin, paano natin pag-usapan ng pagbibigay samantalang nasa gitna tayo ng kahirapan. Na alam po natin naging bunga ng pandemic sa atin. Pero alam din po natin ang kagaanong pwedeng mawala sa atin dahil sa pandemic. Na dati may mga plano tayo sa ating mga buhay, sa isang iglap nagbago lahat. Ganun din po sa ating mga buhay. Hindi wala pong kasiguraduhan sa mundo nito. Ang kasiguraduhan lang po natin ay nakikristo at ang kabakan ng kanyang salita. At sabi na iba, paano tayo magbibigay? Nasa gitna tayo ng crisis. Marami tayong mga sitwasyon sa gobyerno, mga nangyayari na kinakatakutan natin maaaring mangyari. And paano tayo magbibigay if we are lacking? How can we give if we are lacking? But whether we like it or not, katulad sabi ni Pastor kanina, our situation now is far better compared to what the churches experienced before. Mas maganda po yung sitwasyon natin ngayon kaysa po sa mga sitwasyon ng mga unang churches, especially sa ating pong Biblia, noong mga unang panahon. And we have more reason to be involved in giving or to give rather not to. Marami po tayong dahilan o pamaraan na pwede po tayo maging involved kaysa sa dati. Apostle Paul gave us the example of the Macedonian churches. Ito po yung mga church na simulan po ni Apostle Paul. Ito po yung Church of Philippi, Thessalonica, and Berea. Who've gone through a lot. Marami po silang pinagdaanan sa kanilang mga buhay. Bilang mga Christian, bilang mga anak ng Diyos. Much more than tayo po. But yet, despite of their situation, they trust God and live accordingly to the promises of God. Paul set the Macedonian churches to be an example sa atin para maging exemplo, maging halimbawa. To a church na kung saan itong church na to na sinasabihan ng Apostle Paul, napakayaman ng iglesia, ang church ng Corinth. Except, hindi lang po sila nananagana sa isang biyaya. Ito po isang biyaya ng pagbibigay. Today, as we examine the Macedonian churches on how they abound in the grace of giving, paano po tayo, how can we as individual and as a church also follow the example? How can we follow the example of Macedonian churches? Katulad po na nabasa po natin sa ating talata, kanya sabi po doon, moreover, brethren, we do you to wit by the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Yung principle po na nakikita po natin sa chapter 8 ng 2 Corinthians and chapter 9, ito po yung chapter na kung saan dito po natin inamo yung prinsipyo ng
faith promise giving. Katulad pa ng sabi ni Pastor kanina, wala akong kayong direct na word by word makikita faith promise giving. Pero yung prinsipyo po kung paano ang isang iglesia ay tinutulungan ng iba pang iglesia, yung mga tao ng Diyos, tinutulungan din mga kapwa Kristiyano sa gawain ng Panginoon, ay nandun po. And Paul is urging the Corinthians to give and to meet the needs of the poor saints in Jerusalem. Sinulat po ni Apostol Pablo para po paalalahanan o encourage po yung Corinthian church na magpatuloy sila sa kanilang nasimulan. For over a year, Apostle Paul had been collecting money from Gentile churches para po ibalik to take back to the poor saints in Jerusalem to provide food, clothing, and necessities of life for them sa gawain po sa Jerusalem church. The Corinthian church had stopped giving. Una pong narinig po ng Corinthian church, sila po yung talaga nagbigay. At na-encourage po yung Macedonian churches dahil sa ehemplo po ng Corinthian. Pero dumating pagkakataon na itong mga Macedonian church, tinitignan nila yung Corinthian church na bilang ehemplo. Pero itong Corinthian church, sila po yung huminto. Kumbaga ako yung nag-spark, siya yung nag-spark na magbigay. Nakita yung halimbawa ng Corinthian church, ng Macedonian church. Sumunod itong Macedonian church, pero dumating sa pagkakataon ng Corinthian, sila ay huminto. Bakit? Maaring nagre-rebelde sila kay Apostle Paul. Pero dumating yung pagkakataon na naayos po ito to come to a point that the problem have been resolved, and now Paul wants to encourage them to go back, na manumbalik, ibalik nila at tapusin yung kanilang nasimulan. Para po tayo nagpaplano na pag may sinimulan po tayo, gawain dapat tapusin natin. Kung meron po tayong pinangako sa Panginoon, dapat ito pa rin po natin, tapusin natin. At yun po yung ginawa ng Apostle Paul. Why? Pero ang tanong, why does Paul urge them to help the church in Jerusalem? Bakit? Paano bang dahilan ng Apostle Paul? Bakit in-encourage na tulungan natin itong church na to? Ano ba yung condition nila? First, ang condition nila doon, the church in Jerusalem was populated with pilgrims. Kaya punong-puno po sila ng mga dayo. These people who made a pilgrimage to Jerusalem for the celebration of Pentecost. During po that time, in Jerusalem, they celebrate the celebration of Pentecost for 50 days after ng pagka-ascend po ng Panginoon sa langit. They celebrate this celebration, Pentecost, at pagdating po ng Holy Spirit who got saved, naligtas po itong mga pilgrims na to and never went home. Kumbaga dahil naligtas sila sa lugar na yon, nanatili na sila. Nakalagay po yan sa Acts 4:4, sabi po na, howbeit, many of them which heard the word believed, and the number of them was about 5,000. Imagine natin ito yung Church of Jerusalem from Christ Saved Baptist Bible Mission. Ito yung Church of Jerusalem. Marami dumadayo dito dahil celebration ng Pentecost. Itong mga tao ito naligtas dahil po sa preaching ni Apostle Peter. And about, sabi doon, 5,000 men. Tayo as a mission-minded church, hindi accommodate natin sila. Pero kahit gano'n pa ka-hard, kahit gano'n pa po tayo ka-mission-minded church, gano'n ka bukas ang puso natin, dating pagkakataon na ang mga resources po natin pagdidikit, mauubos. So ito ngayon sa Apostle Paul, sabi niya, tulungan natin itong church na to. That's why he went out sa mga Gentile churches, umikot po siya para tulungan itong church na to nangangailangan sa gawain ng Panginoon. And imagine, itong mga taong to, they had no jobs, no homes, no livelihood, and they became a guest or nag-host sila doon, kamera sila doon, the existing church there. And the people who lived in Jerusalem, they had to take care of themselves, to take care of them. Early on, papasa ko natin sa akap ng Acts chapter 2 and 4, early on the church was extremely generous and they made the most valiant effort to meet their needs, perhaps of any church history. Initially, people there who were in church who didn't have none, kaya before may mga lupain, may mga tahanan, and didn't have money and didn't have treasure and possession, began to sell it, binibenta po nila, and take the money and distribute to the people who need. Yung accounts po yan, makikita natin sa Acts 2 and 4. Hindi lang dahil maraming mga dayo, maraming naglalakbay doon. Secondly, there are many converted Jews. Yung mga nakakilala sa Panginoon ng mga Hudyo din, as they embraced the Lord Jesus Christ at tinanggapin ng Panginoon ng tagapagligtas, they were also persecuted by their own people, by their own race. Kasi sa Hudyo po, meron susunod na tao na susunod ng Judaism. Itong mga taong sumusunod sa religion ng Judaism, nakakilala sa Panginoon, tinalikuran na yung dati na religion, sumunod sila sa Panginoon, yung mga kapwa nila Hudyo, sila yung nagpe-persecute sa kanila. Parang ganun din po sa Indonesia. Ang mga Muslim po doon, pag nakakilala sa Panginoon, hindi agad-agad sila nagpapabaptize. Hindi agad-agad sila nagpapamember ng church. Why? Because of the persecution. Nalaman nila pag ikay sa isang pamilya ng mga Muslim, ikay nakakilala sa Panginoon,
itatatuwa ka nila. It's affect your work, yung mga friends mo, itatatuwa ka din. Lahat mawawala sa'yo. That's why there's fear that crept in sa mga puso ko ng mga Indonesian na nakakilala sa Panginoon. Anong gagawin nila pag nakakilala sila? So we're there to encourage them na magtiwalaan ng Panginoon, that they have to really, if they really accepted the Lord Jesus Christ, alam po natin na the first step of obedience is baptism, identifying themselves with the Lord. Na pagtiwalaan nila ng Panginoon. And may mga unti-unti, later on as they've been taught, they learn, may kapamember na po sila, at naninindigan sila. At kahirapan pa naman po sa Indonesia, once you get saved, meron po silang tinatawag na national ID. Yung national ID na yun sa atin, pinaprocess pa. Sa kanila po, meron siya ng national ID na kasi at pumunta malalaman kung nasaan ka. Lahat ng number mo, isa lang nakaregistered sa government. So wherever you are, they know where you are. Kahit nasa bahay ka lang, gusto mo magpabaw, magpakabit ng aircon, patawag ka lang, pupunta yung service doon, aalis mo lang, pinabayaran. Hindi sila natatakot na pwede ka tumakbo kasi hindi ka makakatakbo because of the national ID. And at the same time, dahil po yung persecution nandoon, napakahirap po sa kanila na magpatuloy. So andun po tayo, katulad din po ng church na to, they're there. And pangatlo, because of the Roman who made them even poor. Yung government or the Roman government take their natural resources and their products and use them for Roman enterprises. Overtax yung mga tao by hiring Jews to go extort money from their own people for their own profit. So sabay-sabay. Maraming tayo, maraming pupunta doon yung mga converted, pinapersecute, nakahirapan pa sila ng gobyerno. That's why Apostle Paul is there to help, to minister to these people, to these saints, sa mga nakakilala sa Panginoon, who are in need. But for the first time, the Church of Corinth, they stopped the principle of giving, and the Macedonian churches were the one who supported Apostle Paul. And later on, as the relationship or the fellowship restored ng Corinthian church kay Apostle Paul, they start to go back and to finish what they have started. And which is the grace. And ito po in-encourage sa Apostle Paul that they would abound in this grace. Sumagana sila sa biyaya ito, sa biyaya ng pagbibigay. So this morning, let us see what are these principles that we could learn from Macedonian churches. First, verse 1, sabi po doon, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed or has been given or evident on the churches of Macedonia. First, their giving is a work of God's grace in their life. Ang kanilang pong pagbibigay ay gawa ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. The reason po na nandito tayo ngayon sa umaga, nagsama-sama po tayo, ito dahil lamang po sa biyaya ng Panginoon. Kaya tayo humingi ng Pangayon, kaya tayo nakakangiti, kahit may problema tayo, kahit may marami tayong pinagdadaanan, andito pa rin tayo dahil po yan sa biyaya ng ating Panginoon. At ang pagbibigay na ginagawa po natin bilang mananampalataya, ito dahil lamang din po sa gawang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Their giving is a work of God's grace in their life. Apostle Paul, wants them to see, nais na Apostle Paul na makita nila, Apostle Paul wanted to recognize and identify the work of God's grace sa mga buhay po nila. Na it given to a point that this is very important for us to see also. It means yung kanilang pagbibigay ay is a byproduct of God's grace in their life. Ito'y bunga lamang din ng biyaya ng Panginoon sa kanilang buhay, kaya sila nakakapagbigay. Hindi dahil sa magaling sila, hindi dahil sa mayaman sila, hindi dahil ito sa biyaya ng ating Panginoon. And their giving is the response or tugon of obedience and love for God. Because of the grace of God in their life, their response now is, their giving is the response of obedience and love for God. Na ito ay hindi based sa human kindness dahil mabait akong tao kaya ako nagbibigay. O kaya gusto ko ng recognition, gusto ko makilala ko, mapansin ako. Kaya meron po tayong natawag na word na philanthropy, means the desire to promote the welfare of others expressed especially by the generous donation. Kaya di ba sa mga ibang church makita donated by? There are people who are philanthropists, nagbibigay sila because they want to be recognized. Tayo, nagbibigay tayo dahil ito yung bunga ng biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Na-realize natin na dahil sa biyaya ng Panginoon sa atin, na na-appreciate natin ito, kaya tayo nakakapagbigay. At dahil sa biyayang ito ng Panginoon sa atin, ito yung tugon natin, tugon na may pagsunod, na magpamahal sa Diyos at sa Kanyang gawain. At pangatlo, nagbibigay tayo hindi out of guilt, hindi dahil ayokong parusahan. At ayaw talaga natin maparusahan. And hopefully, hindi yung motivation natin kahit na nagbibigay para hindi maparusahan. Of course, there's a punishment if we don't obey the Word of God. But hopefully, we are obeying. Ang tanong ngayong umaga, what prompted you to give sa gawain ng Panginoon? Why are you giving sa Faith Promise? It was prompted
But this was prompted by the grace of God that works in a believer's heart, producing the same virtue of generosity. This kind of giving is prompted by something far beyond human capacity. It's a result of God's transforming grace sa ating buhay. Dahil sa biyaya po ng ating Panginoon, grasya ng Panginoon sa buhay natin, that transforms our life, a kind of transformation that seeks God's first, na hinahanap po natin yung Panginoon, inuuna natin yung Panginoon, and trust God in everything, which through the nature of giving. Kaya yung transforming grace of God, pagkala sa Ephesians 2:8, and for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God. This same grace who works in our life now, na nagpabago sa ating buhay, ito yung grace din that set a believer's life to set their affection on things above and on things on earth. Kaya pag naligtas tayo, nakilala natin Panginoon, na-enjoy natin pagiging Kristiyano, yung tuon natin yan sa bagay na makamundo eh. Ang tuon natin sa mga bagay, sa mga makalangit na bagay. Our hearts changes, our affection changes on things above. Dati gusto natin magkaroon ng iPhone 15. Ay, okay lang, kahit wala yun. Hindi naman yung kumpleto sa buhay ko. Mahalaga, masaya ako sa ginagawa ko para sa Panginoon. Dati gusto natin ng mga material na bagay. Pero ngayon, nagbago yung puso natin. Why? Kasi makita lang natin kapwa natin Kristiyano lumalago, masaya na tayo. Amen. Makita natin mga magulang natin na lumalago sa Panginoon, dumadalo sa gawain, masaya na tayo. Nakakakita tayo ng mga tao, nakakakilala sa Panginoon, masaya na tayo. And those things can't buy by money. Yung ligaya na dinudulot sa atin na naglilingkod ka, nasa Panginoon ka, ito yung hindi mabibili ng pera. At yung affection na yun nagbabago dahil nasa Panginoon tayo. And this same grace that leads us to love God more and not the world. Na mas mahal mo nga yung Panginoon kaysa na nasa mundo. Kaya nga sabi ng Bible, diba, love not the world, neither the things that are in the world. Kaya, pag nasa Panginoon tayo, lahat yun nababago. And this transforming grace as well, that causes us to be hunger and thirst after God's righteousness. Ito yung nag-desire ka na uhaw ka sa mga tamang gawain, gusto mong makapakinig ng salita ng Panginoon. Ito yung nagbabago sa iyo. That make us long more for the Word of God, obey it, and follow it. That lead the Spirit of God in our life. It reminds us that it was the grace of God given to Macedonian churches that transformed their lives and turned them into believers. Ang Panginoon ang pabago sa kanila. Kung tayo lang sa sarili natin, hindi natin kaya baguhin ang ating sarili. Kasi by nature, we are selfish. By nature, hindi tayo magbibigay. Sabi niya, Pastor, i-figure out natin. Yung bago ako mananampalataya, figure out ko, sabi ko, magbibigay ako ng faith promise. Tithes na, binibigay ko na, pati ba naman faith promise? Because I don't understand it yet. But then I realized, lahat pala ng meron ako, ito yung pakiram ng Panginoon. Amen. Hindi ito akin. Kaya lang pala bibigay tayo ng ikapo ng tithes natin, hindi pa pala tayo nagbibigay. Because that belongs to God. Kaya pag faith promise, it is giving beyond and above tithes. Kaya po nakakapagbigay tayo. Na-realize natin dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. So the question is, what causes you to give or what prompts you to give? Aling dahilan bakit ka nagbibigay? Nagbibigay ka pa para makita lang ni Pastor, ang bigay. Para lang may record. Iba kasi nagbibigay para lang may record eh. Nagbibigay ka ba dahil gusto mong mapapurihan ng Panginoon? Hopefully, we are giving to God because we want to glorify God. Secondly, hindi lang their giving is a work of God's grace in their life. Pangalawa po, their giving surpass difficult circumstances. Ano pong sabi ng verse 2? 2 Corinthians 8, verse 2. Ano pong sabi po doon? How in that great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Hinigitan ng kanilang pagbibigay ang hirap ng kanilang sitwasyon. Nakita po natin sa verse, nakalagay po doon, great trial of affliction and deep poverty. If Christian in Jerusalem church were in a bad or difficult situation dahil sa sobrang dami nila, more so were the Macedonian churches. If we notice po, in description po doon, great trial of affliction. Pag sinabi po great, means massive, malaki, means grand, means severe, malala, and matindi, kung sa Tagalog. Trial, galing po sa Greek po na docking, means test, great test. Ito po yung docking na to, ito po yung ginagamit natin pagka yung isa pong tao ay nagugulman ng bakal, or when a metal is being put in a fire para palambutin yung metal, di ba ang metal po matigas, pero once put in a furnace o yung nagbabagong apoy, lumalambot po yan.
So yung test na yun, yung init na yun, na nagtetest sa metal, na gano'n siya katigas para lumambot, yun yung test na dinadanas po ng churches of Macedonia. Severe pain, severe suffering. So, i-describe mo po ito, it's a great trial, great test. Matindi, when a metal is being put in a furnace to test it. So, here you have a test by fire or suffering. Therefore, ito po yung kaso, it isn't a case of a rich church giving to a poor church, but rather a poor church giving to who are more or poorer or even more poorer church. Kumbaga, mahirap na nagbibigay pa sa mas mahirap na church, hindi mayaman na nagbibigay sa mahirap. Mahirap na nagbibigay sa mas mahirap na church. Kaya sabi po ng 1 Thessalonians 2:14-15, wala po sa overhead, "For ye, brethren, became followers of the churches of God, which is in Judea, are in Christ Jesus, for ye also have suffered like things of your own countrymen." Kumbaga, sila ay being persecuted by their own countrymen, even as they have of the Jews, who both killed the Lord Jesus and their own prophets, and have persecuted us. And they please not God and are contrary to all men. Yun po yung dinadanas po ng church in Thessalonica. 1 Thessalonians 1:6, sabi po doon ng 1 Thessalonians 1:6, "And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction." Imagine mo yung mga tumatanggap sa Panginoon, yung nakakakilala sa Panginoon. Marami silang pinagdadaan. It could cost their lives. Parang katulad din po ng mga Indonesian na tumatanggap sa Panginoon. It actually cost their life. That's why it says in 1 Thessalonians 3, verse 3-10, sabi po ng Apostle Paul that no man should be moved or become unsettled by this affliction, for yourselves know that we are appointed thereunto. Verse 4, "For verily when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation, even as it come to pass, and ye know, for this cause when I could no longer forbear, I sent to know your faith." Inilaman ni Paul yung kanilang pananampalataya, "Lest by some means the tempter have tempted you, and labor and be in vain. But now when Timotheus came from you unto us and brought us good tidings of your faith and charity, and they have good remembrance of us always, desiring greatly to see us as we also to see you." Pero yung testimony nila, nag-encourage kay Paul kasi hindi sila nagpatinag. "Therefore, brethren, we comforted over you in all our affliction and distress by your faith in your unwavering trust in God, placing their complete trust in the loving hands of God. For now we live if we stand fast in the Lord. For what thanks God we render to God again for you, for all the joy wherewith you, we joy for your sakes before God. Night and day pray exceedingly that we might see your face and might perfect that which is lacking in your faith." So yung Macedonian churches has been reduced to grinding poverty, at matindi yung kanilang kahirapan. They were crippled by the taxes ng Rome and debt to the people, destitute. Pag sabi kong destitute, without the basic necessities of life. So ganun sila kahirap, na ultimong basic things na kailangan nila, wala. At ano pa basic things natin? Food, clothing, shelter. Imagine mo lahat yun, wala. They will be destitute, kumbaga pinagkaitan. This affliction was described as the Bible sa word na Greek word na typlis or typlisis, which describes crushing of grapes or pressure or crushing physical, spiritual pressure from poverty and persecution. Di ba pa gumagawa tayong grapes, gusto mong pigain, o orange juice, pinipiga mo yung isang prutas, ganun katindi yung kanilang paghihirap, grinding poverty. And yet, in the midst of they are facing, kung Macedonian churches, they don't have poor me mentality. Wala po silang kawawa na mga They didn't have say, di nila sinabi, "Why are you asking us?" Meron din kami sariling problema. Wala silang dual mentality na parang may problema kami, pag kanang minsan may problema rin kami. That's what called dual mentality. They weren't thinking about themselves. Hindi nila inis yung mga sarili nila. And yet, they were thinking on how they can minister to other people who have they never even met. Hindi naman nila kilala yung mga sa Church of Jerusalem eh. But because they are willing to give what they have because of the Lord, kahit hindi nila kilala, tatutulungan nila. Gayun din ang mangyayari po. Every time you support a missionary, a local man or foreign mission, every time you support yung mga taong naaabot ng inyong tulong o yung kanyang inyong faith promise, hindi mo man sila kilala, pero nandun yung presensya. Nandun yung pagmamahal niyo. And when you're giving your faith promise, you are ministering to people who are different churches all around the world. In those times, hindi mo man alam na nangyayari, but every time, sabi nga ni Pastor, every time there's a soul that gets saved, meron po kayong bahagi. In our case, what hinders us in our giving? Ano po yung nag-hinder sa'yo para hindi magbigay?
What hinders you from not trusting God to provide? Or what stops you from committing to faith promise giving? Ano po yun ang nagpapahinto sa'yo para hindi ka mag-commit sa Panginoon? If you cannot trust God in your tithe, how can you trust God in your other giving? Ako po, ito po yung prinsipyo ko po dito. If God can give us the most important thing, ano ba yung pinakamahalagang bagay na nakuha natin sa Panginoon? Buhay na walang hanggan. If God can give that to us, do you think yung mga little things na lesser important than salvation that we have, hindi yung kaya ibigay ng Panginoon? Kaya po ibigay ng Panginoon. So when you realize that kung ang pinakamahalagang bagay kaya ibigay ng Panginoon, yung the rest of other things, God also can give. God also can provide for that. And hopefully we'll learn to trust God in that area. Third, their view of giving is more of a privilege than an obligation. Ang kanila pong pagbibigay, nakikita po nila bilang pribileyo, hindi po ito obligasyon. Ano pong sabi po ng 2 Corinthians 8? Balik po tayo doon. Sabi po ng verse 2 again. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Sabi po doon, abounded. Abundance of their joy and abundance of the riches of their liberality. Most of the time, marami po ng mga Kristiyano nagbibigay out of duty. Ay, kailangan ko magbigay kasi Sunday school teacher ako. O, kailangan ko magbigay kasi church staff ako. Kami po, dito sa Berea, nung ako sa business staff, monitor po ni Pastor lahat ng giving po namin. Kami lang mga staff. Of course, pati members din. Pero kami po yung talagang direct na kinakausap pag meron nag-miss out, pag di ka nagbigay ng faith promise mo, ba't di ka nagbigay ng ganito. Office kami agad kay Pastor. Why? Because our pastor wants us to be blessed. And sinasabi niya sa amin, if you want to be blessed, you have to honor God in your life. You have to seek God first in your life, in all areas of your life. Kaya every time po, na meron po kami mga staff na talagang hindi nagbibigay, kinukomfort po yan ni Pastor, tinutulungan, anong problema, ba't di ka nakapagbigay? Anong dahilan, ba't di ka nakapagbigay? Would you think, pag hindi ka nagbigay, the more you will get blessed. So pinapag-realize mo ni Pastor, na anong paggawa is important, not to give out of duty. Hopefully, we're not giving out of duty. Some give out of pressure. Kasi nanay ko, sabi, magbigay ako eh. Pang computer ko nga ito, pangbili ko ito lang. Okay. Out of pressure. Eh, pala, out of fear. Katulad sabi ko kanina, natatakot maparusahan. Again, out of expectation. Lord, nagbigay ako ng tithes ko ngayon, tsaka i-promise ko, yung blessing na pinag-pray ko, pangbili ko ito ng iPhone 15, Lord, pero bibigay ko sa iyo. Matang utang na loob ka sa isip ko. Hopefully, we're not giving it out of expectation. But the Macedonian churches gave out of the abundance of their joy. Sumasagalang uumapaw na kaligayahan about the abundance of their liberality or generosity. Abundance, pag sinabi po natin itong abundance means more than what is required. Kung baga po ito yung required ng Panginoon, ano ba yung required sa ating ibigay? Our tithes. So if we are giving our faith promises above and beyond our tithes, what is giving what is more means more than what is required or more than what is needed, exceed what is expected of us. Kung baga kung in-expect natin ng Panginoon, ibibigay natin itong tithes, dapat we give more, which is our faith promise. A commentator said, sabi nga, it is their joy to rob themselves. Kaligayahan nilang nakawan yung sarili nila. Then actually, yung nasa sarili mo, sa Panginoon pa rin yun. Yun yung description ng isang commentator. They were happy to rob themselves. Their joy of giving is above their pain. Kung pagbibigay nila ng kaligayahan na magbigay is above and beyond the suffering, the pain that they're experiencing. Their joy of giving is above their sorrow or above their circumstances. It was a joy despite of. Not because of comfortable circumstances, their joy was deep. Kalalim po yung kaligayahan nila sa Panginoon. Meaning yung relationship nila, yung fellowship nila sa Panginoon, ganun katindi na hindi nila nakikita yung katayuan nilang pisikal. Sumusunod pa rin sila sa Panginoon. The word abounded means overflow. Speaks like a river of blood that time. Binabaka po ba dito, Pastor? Diba? Alam ko, may one time, binaha po kayo ng church. Nakita ko po sa Facebook, nag-pray po kayo na mag-transfer ng lugar. Sabihin may nag-overflow na ilog, kaya po naabot yung church. Ganun din po ibig sabihin na abounded dito means overflow. Speaks like a river of blood time that overflow its bank. Dapat ang pagbibigay natin ganun din. Nag-uumapaw. Parang hindi mo na iniisip. Sino po dito nakaranas ng mamili sa isang store na hindi mo iniisip yung presyo, bili ka lang ng bili? Sabi siguro na. Hindi ko pa naranasan. Pero what if, kung tayo magbigay, Lord, para sa ito, hindi mo na iniisip. Kasi there's joy. There's abundance of joy.
And they are rich not in money, sabi po dito, not in houses, not in possession, but they were rich in liberality, in generosity. Why? Because that's an attitude. A heart attitude. Attitude po ng puso po natin. Their being rich had to do with their hearts being in tune with God. Dahil in tune sila sa Panginoon, alam nila ito yung dapat para sa Panginoon, ibibigay na para sa Panginoon. Hindi po ito yung kabaliwan na katulad sa sabi na, sige, lahat, ibibigay ko lahat. Na lahat ang income mo ibibigay mo. If you can do that, why not? Pero dapat maging balanse. Kasi iba, philosopher eh. Bibigay ko po lahat, paano ko kakain bukas? Sabi po ng Bible, tithes and offering. Tithes is 10%. 10% will equal rate yun. Mahirap ka, mayaman ka, patay-patay tayo rin. And above and beyond tithes, which is faith promise, doon po tayo magkakatalo between you and the Lord. Sabi nga ni Pastor kasi faith promise. Something that you pray for, Lord, pinangako po ito sa iyo na ibibigay ko. Pag titiwalaan kita na ibibigay ko sa iyo, as you provide for us, ibibigay ko na Diyos. Kami din po mga missionary, we are not excused. Akala po kasi ng iba, pastor na yung missionary, hindi nagbibigay. Hindi po, nagbibigay din po kami sa Panginoon. At dapat po kami magbigay. At gusto po namin magbigay kasi alam po namin ito po yung kaparaan ng Panginoon na dapat gawin po natin. Kami po sa Indonesia, as we are teaching the people, katulad po ng nakikita ko yung sitwasyon ngayon, mahihirap sila. Sa Indonesia po, ang mga member po, sobrang hirap. Ang basic pay po nila sa isang may kaya na po dun, sa isang regular member na may kaya na umaabot lamang po ng 15,000 a month. Yan na po yung mayaman sa kanila. Sa kanila po, ang 50 pesos, kaya na po nilang mabuhay within the day. Kasi ganun po. At dun po, hindi po agad mahirap po magkaroon ng trabaho, lalo na kung hindi ka tapos ng college. Sa kanila po kasi, pag tapos ka na ng high school, pwede ka na magtrabaho. And mostly hanggang high school na lang sila, hindi na sila nag-aangat sa college. And because of that, yung means of income din nila, hanggang dito lang yung bracket. Pero nagda-drive sa amin before, na tinutulungan namin, na-meet namin, isa sa mga prospect namin, isa siyang Muslim, nagda-grab siya doon, ang tawag doon Gojek. Pero ang Grab po doon siguro, 1/4 lang ng presyo dito sa Pilipinas, medyo mura. Kasi subsidized po ng gobyerno ang gas. So, mura. So, as we talk to him, kinukonverse namin, sabi niya, pang ilang trabaho mo na to, kuya? Sabi namin. Pang 10 trabaho niya na yun. Wala nang simula siya, 10 years ago, hanggang ngayon yung pagmang sahod niya. Kahit lumipat siya ng ibang kumpanya, kung ano yung salary bracket mo, yun pa rin. Hindi katulad sa Pilipinas, kapag lumipat ka ng kumpanya, pwede kang may possibility, may increase. Doon po hindi. Because of the education that they have. So, sobrang hirap. So sabi namin, paano natin tutulungan itong mga taong kumahirap na ma-open yung utak nila na magbili sa Panginoon? At first, yung church po, sa aming pong visa, we are required na magtrabaho po under sa isang church na katulad po ng visa sponsor po namin. Ang sponsor po namin, United Baptist Ministry. Grupo po ito ng mga Baptist church sa Indonesia. Meron po kami sponsors na nag-sponsor sa amin. Before we could start our own ministry na katulad po nito, we had to help at church the same sponsor ng katulad mo sa amin. So we choose po yung church po ng parents po ng White Road, which is Pastor Ayon. As we help the church, nakita po namin yung mga church, kami lang kita namin yung record nung umuwi po si Papa po sa Pilipinas, pinahawak sa akin yung church. As I examine the records, ang nagbibigay lang po si kami ni Papa at saka yung ilang mga Indonesian na member. Hindi talaga sila nagbibigay. So sabi ko, paano natin ito may encourage? We have our Visions Conference last year. Paano ko sila may encourage na makita nila na dapat magbigay sila sa Panginoon? And mostly, ang nakita ko pong projection, mostly, ang nakikita ng pagbibigay ng faith promise, nagsusupport sila ng foreign missionaries. Hindi nila kaano-ano, hindi nila kalaho. So they have never experienced mag-support ng kapwa nila Indonesian. So by God's grace, the Lord gave us wisdom ni Ma'am Joy. Sabi natin, why not ipakita natin sa kanila, we have to support first their own people before they support foreign nationals. So ginawa po namin yun, we support an individual, an Indonesian national na yung church person nila magbibigay for very promise giving na magsusupport ng isang Indonesian na support siya ng local mission. So dati po lahat yun sagot ng church kasi ang tingin po na sa mga missionaries po, sorry to say, kami po yung financial need, we're financial provider. So ayaw po namin ng gano'n. Kasi as we trust God, we both give to God. And allow God to use that money, ibibigay natin sa offering, na gamitin para sa gawain ng Panginoon. So what we did, nag 1 month missions emphasis kami, and every week nagpadala kami na upang this week magdadala tayo ng bigas, second week dadala tayo ng dilata, third week dadala tayo ng mga damit, used clothes o damit na pwedeng bigay. Nakita ko yung principle na yan sa iba't ibang churches, ganoon din sa Mountain View, na meron silang pinibigay na galing from member. So that's what we did sa Indonesia. For the first time in history po sa church, nakaipon po kami ng 5 to 6 sacks of different goods.
na ipinamigay po namin sa mga speakers po namin that time at pinamigay din po namin sa mga workers ng church. So, ibig sabihin, kahit mahirap kaya, kasi naturuan sila magbigay, dapat andun yung puso. It's the attitude na kahit mahirap po tayo, kung tama po yung attitude po natin sa pagbibigay, pwede po tayo makapagbigay. Wala po silang global mindset mentality. Means, meron din akong need, meron kang need ko muna bago yung need mo. Because all of us have needs, hindi po mauubos yan hanggang natutuhay po tayo. Hanggang di po nagpapatay ang paa natin, ang problema po lagi nandiyan. Pero we have to trust God to provide for us. When a person is caught between concern of others and self, minsan po, sarili muna bago iba. But the Macedonian churches, they come to a point, single-mindedness, which means they know regards for themselves. Hindi nila iniisip yung sarili nila. Dumating sa point na iniisip na ng iba bago ang sarili nila. Paul wants the Corinthian church, who are a wealthy church more than the Macedonian churches, to see this principle na nanggagaling po sa Macedonian church, na kahit may hirap sila, kahit may persecution, they still give. And their giving surpass the difficult circumstances. For their giving, sabi nga, their giving is a work of God's grace. Their giving surpass the difficult circumstances. Their giving is more than a privilege than an obligation. And fourth and last, their giving starts with the giving of themselves first to the Lord. Sabi po ng verse 3 and 5. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they are willing of themselves, and this they did not as we hope, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. Sabi nga dito, Apostle Paul said, I bear record, means I testify. Sabi po sa I myself testify, kilala ko ng mga church na to. Ako yung nagturo sa kanila, ako nag-lead sa kanila. He experienced it firsthand. Paul was telling the Corinthian church that he personally know these Macedonian churches, founded them, and a great part in their life. So sabi po ng 2 Corinthians 8:12, for if there be a first willing mind, means an eagerness to give, accepted according to what according to that a man had, and not according to that he had not. Sabi ko, anong meron ka dyan? Diba sabi nga, what is in your hand? Anong meron ka ngayon? Bigay mo. Hindi naman sabi, Panginoon, magbigay ka ng 1 million. Kung nasa Indonesia, pwede ka magbigay ng million kasi milyonaryo kami doon. Ang tawag na doon, ang 100 pesos, ang 1 million po doon sa Indonesia is 3,000 pesos dito sa Pilipinas. So, pag meron kang 6,000, meron na akong 2 million. So, milyonaryo po kami doon. So, you could give to the Lord. As testify, you have to have a willing heart. Sabi nga, according to that a man had, not according to what he had not. Sabi ko, anong meron ka dyan? Start something small. Sa amin po, as missionary, meron po nagsusupport sa amin as of this time, mula nung simula po kami, 1 peso and 50 cents. Kung isipin mo, ano magagawa ng piso at 50? Snail mail pa nakaraan, pastor, magpapadala ko ng snail mail, 12 pesos. Kasi wala siyang email yung pastor. Kasi nga, nasa probinsya siya na pagkadulo-dulo na hindi siguro inaabot ng internet, kaya wala siyang email. So we have to do snail mail. Ang snail mail na mula sa amin, 12 pesos. May mapa-speedy mo pa, magiging 32 pesos. But he is supporting us 150. Kumbaga sa amin, abonado pa ako kung tutusin. Pero we are happy. Why? Because we have a heart. Na kahit ganun kaliit, willing. We have a willing heart to be a part. Generally, we are to follow, sabi nga ng Bible, generally, we follow where our money is. Sabi ng Luke 12:38, for where your treasure is, there will your heart be also. But in the case of the Macedonian churches, they see to it that their hearts were right with God. And they were willing to serve Him faithfully, and giving of them is a natural outflow of their hearts. They live by faith and not by sight. They held their hand in promise of God, and they trust God for their future. Mostly, people will say, I will give more if I had more. Bibigay ako kung mas marami ako. But we should not have this kind of mindset. But because giving is not a matter of what you have, it's a matter of your attitude of your heart. Na kung ano meron ka start from there. True giver, sabi nga dito, true giver that don't need more. They don't wait for more. They start giving for what they have. Kung totoo nagbibigay, hindi sila nag-iintend dumami pa yan. Kung ano yung meron sila, binibigyan na nila. So what we did sa Indonesia, nagkaroon po kami ng faith promise commitment during that time. Ang nakinali ko po namin commitment for the first time is around 7,000 pesos sa pera po natin. And for them, that's already a big thing. Kasi ang average po na offering po ng members, hindi po kasama yung bigay po namin nila Papa, umaabot lang po sila ng 1,500 pesos. Imagine every month you give us a big promise.
maliit. And we want the church, we wanted to be blessed, kaya tuturuan namin sila magbigay with support. So we started by supporting the locals, hindi siya national, until dumami po. Ngayon, support na po kami ng mga foreign din, ng mga Pilipino din, ng kapwa Pilipinas, yung support natin ito ibang lahi din. And it's a joy for us to see na pwede pala, na kahit mahirap, pwede, basta nagsimula tayo kung anong meron ka. You don't have to wait na kailan yumaman muna kami bago magbigay. No? You have to start somewhere. Because having a true giver don't need to wait. They already give what they have. And nakita po natin, the word na Greek na ginamit po dito na term, sa Greek term is auteritos, means one who chooses his own course of action. They give of their own will. They give out of their own initiative. Ibig sabihin, hindi po sila coerced, hindi po sila pinilit, they were not manipulated, they were not bribed, or hindi po sila in-intimidate, hindi po sila niloko para magbigay, but they understand why they need to give. Because it's obedience to the Lord as He commands. 2 Corinthians 8:4 says, Paul was praying as with much entreaty, Paul saying the Macedonian church begging us earnestly, or nagsusumamo sila kay Paul, Paul, gusto namin maging part, kahit mahirap kami, gusto namin maging part. That we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saint. Paul actually knew their situation. That's why as he encouraged the Corinthians to give, at ito yung narinig ng Macedonian churches, the Macedonian churches willingly, they are begging Paul na gusto namin maging kabahagi. But you notice in 2 Corinthians 9:2, sabi po ng 2 Corinthians 9:2, for I know the forwardness of your mind, sabi ni Paul, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zeal had provoked very many. Pagka yung Corinth, ready na sila even a year ago. Kaya nga na-encourage ng Macedonian churches pero dumating sa point huminto sila. Paul was saying it was actually the zeal of the Corinthian church that stirred up the Macedonians originally. And now remember, as Paul writing the 2 Corinthians, as his reply, he told that this a year that had passed, na hopefully this year ipagpatuloy nila. Yung hininto nila, dapat ipagpatuloy nila. So sa 1 Corinthians 16:1-4, sabi po doon, now concerning the collection for the saints, as I gave an order to the church of Galatia, even so will be. Upon the first day of the week that every one of you laid by him to store, as God had prospered him, sabi po nila, as God had prospered him. Yung paano po tayo pinagpala ng Panginoon, hindi pwedeng wala eh. Pag sabi mo, wala akong pera, hindi po totoo yan. Wala kang budget. Pero hindi ibig sabihin, wala kang pera. That will God had prospered him, that there no gathering when I come. And when I come, whosoever shall approve by your letters, then will I send to bring your liberality unto Jerusalem. And if they meet that I go also, they shall go with me. And the Corinthians' generosity initially prompted the Macedonia. Now the Macedonian continually supporting the work of the Lord through Paul. Somehow, our prayers also like that. Our prayer that our commitment should stand the test of time. Alam niyo po, pa nagbibigay tayo, itetest po tayo ng Panginoon na magbibigay pa talaga ako o hindi. Dumating sa point po namin as missionaries, hindi po pare-parehas ang support kung dumarating po sa amin. Nagpa-fluctuate po yung support. Ibig sabihin po, this month, naka-receive kami ng ganitong amount. Next month, hindi pwedeng parehas. Either mas mataas o minsan mas mababa. As of now, yung support system po namin before na 80%, ngayon po nasa 75% po kami, minsan 65%. Why? Because nagpa-fluctuate. May mga churches who willingly, alam po natin po sila magbigay to support a missionary, pero they want to accommodate other missionary, church hindi sila nag-increase ng giving. The same amount, year after year, tapos tanggap sila ng mga missionaries sa supportan, pero hindi sila nag-increase ng giving. So what will happen? Kung 10 kaming missionary sa 1,000, taga 100 kami, nagdagdag yung pastor ng panibago pang 10. So yung 1,000, yung 100 namin, dahil dagdag siya na po, hindi nag-increase, magiging 50. Eh year after year, nagdadagdag sila ng missionary. Ngayon, 30 na. So kung 30 na, sa 1,000, magkano na yung 30 pesos na lang. Ngayon, yung dating 100 na tatanggap po namin dumating siya sa point ngayon, nasa 15 pesos na sila. So we are praying to that church. Sabi ko, ano nangyayari? So we could only assume na siguro ng church na to, they want the idea, I want to support all. Sige, walang masama. But you have to teach the people to increase their giving. Kaya sabi ni Pastor, you have to increase. Dahil ang gawain po, katulad ng gawain ito, yung first time kung makita ang church, hindi pa puno yung church. Ngayon, puno na tayo dito. Mas magandang problema yun. Sabihin, either lilipat tayo ng panibagong lugar, o magpe-pray tayo na papatayuan ng isang church, or either desire ng Panginoon sa puso ni Pastor na ilalagay na anong dapat gawin. Na as you grow,
sabihin yung need din dumadami, ganoon din po sa field. Ang work din po namin doon, as the ministry grows, dumadami rin po yung need, dumadami rin po yung expense. At yung expense po yun, hindi po nanggagaling po sa amin, hindi nanggagaling po sa mga churches po, nagsusupport po sa amin. Doon po namin kinukuha lahat ng ginagamit po namin. Because as missionaries, we are not allowed to work. Yung ibang run country, they are allowed to work. Kami po sa Indonesia, we are not allowed to work. Or even to receive any single cent. The moment may nag-report ng Indonesia na tumanggap kami ng pera, pwede po kami ma-report. So, ganun po. So, we have to live by faith as we trust God. Also, kami rin bibigay pa kami sa nagbibigay sa church po namin, sa home church po namin. Nagbibigay din po kami sa church sa Indonesia. And we also personally supported some of the missionaries in local churches. We trust God to provide for us. And by faith also, we step out of faith and trust God. As we trust God also to give, we also trust God as we give. Parehas po tayo ng level. Hindi pa yung sabihin na missionary kami, tanggap ng ring or tanggap. Gusto rin po namin magbigay ng magbigay. Amen. Kasi nandun po yung principle ng blessing. Kaya makita po natin yung sabi ng Apostle Paul, na hopefully pagdating niya sa church na to, hindi na siya magagather, hindi na siya doon mamumulay, kasi nakahanda na. At sabi ni Pastor, dapat before we go to church, we are ready na. Somehow, our prayer is that we will not be like the Corinthian church, that they encourage others, na na-encourage natin ibang magbigay, pero dumating sa point na huminto tayo. Dapat hindi. Once we started something, we continue on and we grow. And to give because of their generosity. But when their commitment were tested, dumating na yung testing. Kasi darating po yung testing. Dumating yung pagkakataon, may testing po sa amin, sabay-sabay lahat. Nag-increase po yung aming pong visa fee, nag-increase po yung aming rent, nag-increase po yung mga... Kasi na nang-deputize po kami, hindi po kasama sa field, sa deputize po na yung pag-aaral ng mga anak namin. Ang ano na talaga, focus ministry. And lumaki na po yung mga bata. Yung bunso po namin, mag-start na siya mag-schooling this coming year. So, dalawa na yung pinag-aaral po namin. So, hindi po siya kasama sa budget. Doon din po namin pipuling sa support po namin. So, we also have to increase our faith to give more so that God will bless us more. And our commitment, hopefully, maging katulad po tayo ng Macedonian Church. Na it's only by God's grace that we're able to give. It's not our own capacity, but by God's grace, by His own doing na maibigay po natin, na biyaya lamang po ito ng Panginoon, that even anong circumstances na dumating sa buhay po natin, we will surpass it, and we view the giving as a privilege, at hindi ito pabigat, but not an obligation, but a privilege for us to do for God. And it will all start if we willingly give ourselves to it. And ang sabi ni Pastor, pwede naman po kayo magbigay, pero kayo po yung pupunta. Kasi go, give and pray. Pwede ka manalangin, pwede ka magbigay. Sige Lord, diyak mananalangin, magbibigay ako na pupunta. Pero hindi rin eh. Kahit ikaw pumunta, dapat mag-pray ka pa rin. Dapat mag-give ka pa rin. And hopefully, this lesson na pag-aralan po natin umaga ay maging pagpapala po sa atin. Ano ba yung sinit na example ng Macedonian churches sa amin? And hopefully, we apply it also. The same thing, as the Lord bless the Macedonian churches, we also receive the same blessing. Ginapatugtog yung ating invitation song. Tuloy po natin yung sa pagbibigay. Kumusta ba tayo sa ating pagbibigay sa Panginoon? Mayroong pangangailangan po. Minsan nabubuhay po tayo sa yung pasaganang buhay. Masarap-sarap tayo dito sa buhay natin. Pero nakakalimutan natin yung importansya ng pagbibigay para sa Panginoon. Tandaan niyo po, kung yung binigay niyo dito, hindi namin po ito binubulsa. Ay magtanong kayo sa akin, may mga recording tayo. Walang binulsa si Pastor dito. Lahat ng yan, tinutulong natin, ginagamit dito sa church. Ay kailangan ng mga missionary ng tulong na po. Hindi sila, kagaya nung sabi kanina, hindi po sila pwede magtrabaho dahil papadeport sila, susumpong po sila sa gobyerno. Pag missionary po sila, dapat missionary lang. So saan po nila kukunin yun? Po? Sa mga suporta natin, mga simbahan na magiging tapat sa pagbibigay. May pangangailangan rin po sila katulad natin. So
So, puro pagbibigay yung pinag-uusapan natin. Kaya ng memory verse natin, mas maganda yung nagbibigay kaysa yung binibigyan. Mas pagpapalain po daw. Kumusta po pa tayo? Kaya tinuturuan namin kayo magbigay para sa Panginoon, para pagpalain po kayo. Pwede namin po itong isa sarili lang. Kami na lang po yung magbibigay, mga pastor. Pero gusto namin pati kayo, bawat isa, pagpalain ng Panginoon. Sinabi po ba yan? Sinabi po kasi yan sa salita ng Panginoon sa Bible. Kaya gusto namin mapunta rin yung blessing sa bawat isa. Tanggalin na natin yung prinsipyo na kung sino mas tumanggap sa iyo mas pinagpapala. Hindi po totoo yun. Prinsipyo ng mundo po yun. Hindi po totoo yun. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, pag nabigay tayo, pagpapalain tayo. E naniniwala ko, mula noon, pag 1 year na po nag-study, naniniwala ko pinagpala po kayo. Hindi nyo lang ganong tinitingnan, pero mas pinagpala po kayo noon, ngayon, kaysa noon. Kung titignan nga natin, sinabi ko nga po sa inyo, kung titignan natin yung mga picture natin noon, at saka ngayon, yung iba sa atin po, nagsitabaan. Ibig sabihin, merong pinoprovide si Lord. May mga pagpapala po siya sa buhay natin. Hindi lang naman lagi, puro pera po yan. Hindi sa kalusugan mo, protection yung pamilya, trabaho yan. Pera rin, pwede. Sa mga anak mo, naging maayos sila. Yan yung mga iba't ibang pagpapala na pwede natin matanggap sa Panginoon. Kumusta po ba tayo sa ating pagpapibigay para sa Panginoon? Hindi ko kaya tinuturo namin ito sa inyo para mas lalo po kayo pagpalain ng Panginoon. At kung ano man yung binigay ng sakripisyo katulad ng church sa Macedonia na napag-aralan natin, si Lord ibabalik niya ng sobra-sobra pa. Pwede ba natin pag-prayer sa Panginoon? Meron pa tayong 1 week. Kaya kung ano pinangako natin sa Panginoon, ito pa rin natin. Pastor, nagkulang ako ng mga ilang linggo. Hindi mo yan ang tawad sa Panginoon. Kaya yung mga kulang, dagdag mo kung may mga kulang. Pero sana maging tapat po tayo. Kasi si Lord, kung ano yung pinangako niya, tutuparin niya. Ang kaso minsan po sa atin po, meron tayong pagkukulang dun sa mga pinangako natin sa Kanya. Kaya kung di tayo nagtataka, minsan meron mga pagkukulang sa financial. Kasi tayo rin po dapat kung may pinangako natin, tutuparin po natin. Kasi yung patutuhanan po ng buhay, marami mga tao kailangan si Kristo. Kung hindi pa natin gagawin the best natin, paano po sila maliligtas? At inutos po sa atin yun ng Panginoon, magbahagi ng salita ng Panginoon sa iba't ibang tao. Mababahagi na lang natin yun ng mga nasa paligid natin. Yung mga nasa ibang bansa, hindi natin sila mababahagi na. Kaya ang gagawin po natin sa pamamagitan ng pagbibigay natin sa misyon. Kaya sana po, usapang pera po ito, pero sana hindi magiging mabigat sa loob po natin. Sabi na Biblia, gusto ng Panginoon, mahal ng Panginoon, yung mga taong nagbibigay ng cheerful, ng masaya para sa Kanya. Ito yung mga bagay naman na pwede natin ibigay para sa Panginoon natin. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa napakinggan po namin na yung salita. Pinandalain ko po, Lord. Tulungan niyo po kami lahat. Salamat po sa mga iba na nandito ngayon na hindi na mahirap sa kanila yung pagbibigay. At kung sino man dito, Lord, yung nahihirapan pa, tulungan niyo po mabuksan po yung isip po namin na mas pagpapalain niyo po kami. Pag natuto po kami, Lord, na kung ano man yung bagay na nilagay niyo po sa puso namin na ibigay, yun yung bibigay namin. At huwag po kami maging marami at yung pinagkakait namin kasi Lord, mas pinagpala yung nagbibigay kaysa yung binibigyan. Panginoon, mapurihan po kayo sa lahat ng bagay po na ito. At kayo po patuloy na magpala po sa aming pong service sa umaga po na ito. Lahat yung dinadalay po sa dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so magnanalangin po tayo sa ating offering naman po. So habang mamaya nagbibigay ng offering tayo, no? Papablay natin yung presentation, yung video presentation.
ni Pastor Apellanes, may video po siya dyan. Pero pray muna po tayo. Sige, hindi po si tatay. Napag-prayan niya ang ating offering. So, pinipili ko ang offering upon sa Lord ay mapapatuloy kami sa aming gawain dito sa aming mga simbahan. At pagpalain na rin Lord, yung mga bibigay po namin. Tuloy-tuloy sila na pagpapala. Ang dahil kami nilagdalangin sa ngalan ni Jesus. Papangilitin po habang pinabasa yung ating offering na po. Okay, so ito naman yung kanina yung tithes, saka faith promise, yun naman po yung ating offering. Ito po tatulog po dito po yung ipasa na lang po. Ngayon po, kung bisita po kayo, wala pong bayad, yung pinunta nyo dito. I-encourage lang namin yung bawat isa na matutong magbigay para sa Panginoon. Ulitin ko, kung bisita po kayo, wala pong bayad yung pinunta nyo po dito. I-encourage lang namin yung bawat isa na matutong magbigay para sa Panginoon para pagpalain po tayo. There's a great broad road through the meadow, and many travel there. But I have a tent to shelter. I'm falling anywhere. Up an arrow path through the mountains to the valley far below, to be ever in His presence. Where He leads me, I will go. Where He leads me, I will go. There are many wondrous voices, day and night they fill the air. There is one so small and quiet, I would go anywhere. In the city or in the wilderness, there's a reading crystal clear. Beside Him, when He calls me, I will hear. When He calls me, I will hear. Where He leads me, I will go. Akan saja uji atau manifestasi bawaan dari pemimpin model mudah kita belajar tidak terjadi kita lihat dalam kehidupan kita besar kita kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tahu dulu kalau
yung galing kayo lang nila hindi na nila makakatulong mamaya galing ng kayo Okay na, no? Nagulat ba kayo? Nagbuk na rin kami. Okay, so nakita niyo yung ministry po doon, no? So maraming mga Indonesia na kailangan si Kristo na yung tagapagligtas. So maganda na suporta natin si Pastor Tulong sa po. So thank you sa video presentation na yan. So magkaroon tayo ng happy birthday to you. Sino po ba yung may birthday ng March? Meron po ba? Ha? Ha? Buto sa harap. Sino may birthday po ng March? Meron po ba? Or anniversary ng March? Meron po ba? Just lang ba? Birthday or anniversary ng March? Meron po ba? Ito may si Kuya Paul. Nakamit lang sa maglikod. Okay, meron po ba? Solo rin, no? Okay, meron. Wala? Meron? Birthday, anniversary. Si Just din? Okay, sige, kantahan po natin siya kasi meron doon sa loob mga bata, kantahan natin siya ng happy birthday to you. Sige, ako na lang siguro. Happy birthday. First verse. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Second stanza yung December show. Happy birthday to you. Only one will last you. Born again with salvation. How many have you? Come on! Okay, so meron tayong bisita. Ako, isa lang yung bisita natin yun, no? Okay, sige, pwede natin patayin si Ma'am, ano to, Lizery Joy Salada. Pwede mo ba siya tumayo? Amen. Okay, mga kapatid, pati natin ang welcome si Ma'am Lizery. Okay, good news, pwede mo siya makupo. So, patuloy natin yung ating pagkain. Ano po, hiningin ko si Kuya Dennis, pwede niyo mo bang patuloy yung ating pagkain, ano po? Wala mo na pong halas, ha? Kain po tayo sabay-sabay, ano po? Sige po, si Kuya Dennis, pagkain po. Pwede po yung aming kasi po sa mga nakasasama. Amen. So, wala muna pong halas, ha? Kain po tayo dito, ha? Sige po, iusog na lang natin konti yung mga upuan dito para magkaroon ng space para doon tayo pupunan ng mga pagkain dito. Thank you.